Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Yan po ang pinaka-importante para matulungan niyo po ang aming channel, no? Ang pag-share at pag-subscribe. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel at syempre ang Papa Dudut Family YouTube channel na kung saan sa mga susunod na araw ay magiging active na po kami dyan para makita po ninyo ang mga bagong kambal ni Papa Dudut sa Papa Dudut Family YouTube channel. Sa ating episode ngayong araw na ito, Dear Papa Dudut, bago ko simulan ang aking istorya ay hayaan niyo muna ako na magpasalamat sa lahat ng mga loyal listeners ng inyong programa sa radyo man o maging sa YouTube. Ako nga pala si Gilbert, kasalukuyang nakatira dito sa Taytay, Rizal. Ikikwento ko po sa inyo ay ang istorya ko sa piling ng pamilya ko na alam kong kapupulutan ng aral ng nakakarami. Marami po sa akin ang nagsasabi na isulat ito sa inyo upang mabawasan ang sakit na nararamdaman ko sa aking pamilya. Papa Dudut, sa totoo lang ay hindi ako lumaki sa nanay ko. Lumaki ako sa lolo at lola ko sa probinsya. Sisimulan ko ang aking istorya noong kinuha ko ng aking tatay sa aking lola sa aming bayan dahil kinukumbinsi niya ako na gaganda ang buhay ko sa pagsama ko sa kanya. Iniwan ko noon ang lola ko sa pag-aakalang matutupad ko rin ang mga pangarap ko, pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil dumating agad ang mga pagsubok sa aking buhay pagkarating ko ng Batangas. Tandang-tanda ko pa noon. Halos mga pa kami ni Itay pagdating doon dahil hindi namin alam kung saan pupunta. Wala namang kaming mga kamag-anak doon dahil nasa Mindoro ang karamihan sa kanila. Kaya unang araw namin sa Batangas ay natulog lamang kami ni Itay sa terminal ng bus. At dahil kapos din sa pera ay sobra talaga kaming nagutom. Nung una ay nakakaya pa namin yung tiisin, pero dumating din kami sa puntong gusto nang sumuko ng aming mga katawan. Kaya naman napilitan kaming maghalukay ng pagkain sa basura para lamang makasurvive kami. Yun nga lang ay lalong nanghina ang aming pangangatawan. At nagsimula na kaming makaranas ng pananakit ng tiyan at ibang bahagi ng aming katawan. Papa Dudut, ng mga panahong yon ay talagang sumuko na ako at humiling noon sa aking ama na bumalik na lamang kami ng Mindoro dahil walang mangyayari sa amin dito sa Batangas. Pero nagalit lamang sa akin ang aking ama at nagpatuloy pa rin kami sa pagiging palaboy doon sa Batangas. Ngunit mabait ang Diyos, Papa Dudut, dahil nagkataon palang nasa Batangas din pala naninirahan ng kumpare ni Papa na si Mang Leo. At tiyempong nakita niya kami ni Papa sa kalsada. Walang pag-aalinlangang kinuha niya kami at pinatuloy sa kanyang bahay. Doon ay nakahinga ko ng maluwag. Bagamat maliit lamang ang bahay ni Mang Leo, pero kahit papaano ay meron siyang natutuluyan at hindi palaboy-laboy sa kalsada. Kumikita rin ito sa pamamagitan ng pagja-junk shop, kaya nakakakain pa rin si Mang Leo
ng 3 beses sa isang araw. Parang Leo, pasensya ka na ha. Buti na lang talaga at nakita mo kami. Kasi kung hindi baka napahamak na kami ni Gilbert doon sa terminal. Huwag kang mag-alala. Makahanap lang ako ng trabaho dito babawi ako sa iyo. Ang wika ni Itay sa kanyang kaibigan. Naku, wag mo nang isipin yun, Jim. Matagal na tayong magkaibigan at malalim na ang pinagsamahan natin. Kaya ako ginagawa to. Para na rin kitang kapatid. Wika naman ni Mang Leo sa amin. Pagkatapos bumaling ito sa akin. Siya nga pala, ilang taon na yung anak mo? Tanong niya. 15 pa lang. Yang si Gilbert, sagot naman ng aking ama. Nagtatrabaho na? O sisa pa ni Mang Leo? Naghahanap pa lang walang tumatanggap sa kanya. Tingnan mo naman masyadong malata. Natatawang wika pa ni Itay. Nakita ko naman ang umiti ang kumpare niya. Tamang-tama, naghahanap ako ng makakatulong sa junk shop ko. Baka naman po pwede siya. Suhestyon niya. Agad namang pumayag si Itay. Naku, pwede tong anak ko. Aniya. Itay, ano po bang gagawin ko doon? Tanong ko naman. Tumingin naman sa akin ang aking ama na para bang hindi makapaniwala na hindi ko alam ang trabaho sa isang junk shop. Ano pa, di magbobote dyaryo ka, mangangalakal ka ng basura. Ano po? May pagganon lang ang kong wika. Dahil totoo ang sinabi ni Itay na malata ako. Hikain kasi ako at madaling mahingalin kahit na payat ako. Huwag mong sabihin na umaangal ka. Kailangan mo magtrabaho. Insist sa akin ng Itay ko noon. Alam ko makakaya mo ang mga lakal ng basura. Simple lang naman ang gagawin mo. Pupunta ka sa mga kalsada at maghahanap ng mga basurang pwede pang ibenta. Pwede ring magbahay-bahay ka. Tapos lahat ng mapapakinabangang basura na makukuha mo tulad ng bote, bakal at dyaryo ay ibebenta mo sa akin at yon kikita ka na. Payo naman ni Mang Leo sa akin. Sa huli pumayag na rin akong magtrabaho sa junk shop ni Mang Leo bilang magbubote. Papadudot, naghirap ang buhay ko pagkatapos noon. Madalas akong hindi kumain at sobrang napabayaan ko noon ang sarili ko. Nakaranas din ako ng mga pangmamalupit sa mismong ama ko. At bagamat mabait naman si Mang Leo, masasabi kong mahigpit siya pagdating sa trabaho. Kaya araw-araw akong pagod noon, papadudot. Pero tiniis ko ang lahat ng iyon at umasa pa rin ako na isang araw ay magbabago ang buhay ko. Sa kabilang banda naman ay hindi lahat ng kita ko ay ibinibigay ko sa aking ama. Nagtatago ako ng kahit kakaunting barya at iniipon ko yon para sa aking binabalak na pagtakas sa poder ng aking ama. Balak ko noon na bumalik ng Mindoro at tumira na lamang sa bahay ng aking lola. Siguradong magiging maganda ang buhay ko doon kumpara dito sa Batangas na parang walang katapusang paghihirap na ang nararanasan ko. Pero papadudot, isang gabi nagulat na lamang ako nang tawagin ako ni Itay pag uwi ko galing ng junk shop. Magpalit ka na ng damit. Aalis ka na rito. Utos niya sa akin. Siyempre nagtaka naman ako. Pero bakit po? Tanong ko naman sa kanya. Nang mga sandaling yon ay labis akong kinakabahan dahil baka meron siyang binabalak sa akin na alam kong hindi ko magugustuhan. Pupunta na tayo sa Maynila sa Caloocan. Dadalhin kita sa titalo mo. Sagot naman ni Itay sa akin. Napatingin na lamang ako kay Itay noon habang nag-iimpake ng aking mga gamit. Deep inside ay nakahinga ako ng maluwag. Dahil baka yun ang simula para magbago noon ang aking buhay. Hindi nagtagal ay nagpaalam din kami kay Mang Leo. Natatandaan kong nagbigay pa ito sa amin ng 500 piso pamasahe namin. Agad naman kaming nagpasalamat ni Itay sa kanyang kumpare. At pagkatapos noon ay umalis na kami at lumuwas papunta ng Caloocan City.
Pagdating sa bahay ng aking tiyahin sa bagong baryo Caloocan City, nadatnang ko noon sina lolo, lola at ang nanay ko. Natuwa naman ako kasi akala ko talaga'y magiging maayos na ang aking buhay, Papa Dudut. Pero nagkamali ako dahil panibagong hirap noon ang dinanas ko. Hindi tumira doon si Itay dahil galit sa kanya si lolo. At ang nanay ko naman ay nagtatrabaho noon sa pabrika, kaya madalas itong wala sa bahay. At kapag wala si inay, minamaltrato ako ni lolo at palaging pinapwersang gumawa ng mga gawaing bahay. Pero ang kapalit ay ginugutom pa rin ako. Dahil doon, Papa Dudut, ay nagpasya akong maghanap ng trabaho. At dahil sa mga naranasan ko sa pagtatrabaho sa junk shop, kaya doon ako nagtrabaho noon sa kalapit na junk shop na pag-aari ng kaibigan ng lolo ko. Samantala makalipas ang 4 na buwan, simula nang tumira ako sa Caloocan ay dumating ang pagsubok noon sa aming buhay. Ako at ang lola ko lang ang naiwan noon sa bahay. At dahil kabataan ko noon ay umalis ako ng bahay at nagtungo noon sa computer shop para makipaglaro ng online games sa aking mga kaibigan. Pero Papa Dudut, nang umuwi ako sa bahay kinagabihan, naabutan kong nagkakagulo na doon sa bahay. Nagtaka ako at inalam ko kung ano ang nangyari at nagimbal ako sa akin nakita. Namatay pala si lola na mag-isa sa bahay dahil nadulas ito sa hagdan at nahulog habang naglilinis ng bahay. At ayon kay Tita Lu ay maisasalba pa sana ang buhay ni lola kung nandun ako sa bahay at agad na nakahingi ng tulong. Dahil sa nangyari, ay ako ang sinisisi ng lahat sa pagkamatay noon ng aking lola. Palayasin mo na ang taong yan dito sa bahay ko. Sigaw ni lolo habang pilit akong pinapalayas sa bahay. Walang kasalanan si Gilbert. Pagtatanggol sa akin ng aking ina. Anong wala? Kung hindi dahil sa katigasan ng ulo ng anak mo, edi sana buhay pa ang nanay mo. Pero walang silbi. Mas pinili pang lumabas para sumama sa barkada niya kaysa tulungan ng lola niya. Galit na wika ni lolo ng mga panahong yon. Lolo, sorry na po. Naiiyak kong paghingi ng paumanhin. Wala kang kwentang apo. Walang silbi. Pasakit ka lang sa amin. Galit na wika pa ni lolo sa akin habang dinuduro ako. Hindi niyo po pwedeng palayasin si Gilbert kasi wala na siyang matutuluyan. Wika naman ni Tita Lu. Maawa naman kayo sa apo ninyo. Dagdag pa niya. Lolo, patawarin niyo na po ako, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Naiiyak na wika ko sa kanya. Nagmamakaawa na huwag akong paalisin ng bahay. Hindi kita mapapatawad. Hindi ko mapapatawad ang isang walang kwentang katulad mo. May pagdidiin na wika ni lolo sa akin. Habang buhay kitang kasusuklaman. Habang buhay mong pagsisisihan na nabuhay ka pa sa mundong ito. Tandaan mo yan. Lumayas ka dito, layas. Dagdag pa niya. Lolo, pakiusap. Dadalhin ko na po kayo sa kwarto ninyo. Wika naman ni Ate Peng, ang pinakamatanda sa mga pinsan ko. Pwede ba, Peng? Hindi ako aalis dito hanggat hindi umaalis ang salot na taong yan sa pamamahay ko. Dagdag pa ni lolo. Hayaan mo siya, Peng. Hayaan mo siya magpalaboy-laboy sa labas. Masira man ang buhay niya. Kahit na mamatay pa siya dyan sa labas ay wala na tayong pakialam. Dahil simulat sa pulpa lang walang kwentang tao na yang pinsan mo. Papa Dudut, napilitan akong umalis noon sa bahay ni lolo. Buti na lamang at nagpresenta noon si Ate Peng na patirahin ako sa kanyang bahay. Doon na rin tumira ang aking ina nang pati siya ay palayasin na rin ni lolo. Papa Dudut, sinikap kong huwag maging pabigat sa pamilya ni Ate Peng. Nagkatrabaho pa rin po ako sa umaga at sa hapon naman ay nag-aaral. Pero Papa Dudut, hindi naging madali ang lahat dahil nakaranas din ako ng pagmamaltrato hindi lang sa asawa ni Ate Peng kundi pati na rin mismo sa sarili kong ina.
Akin ang kinita mo ngayong araw sa junk shop. Utos niya sa akin. Ganon ang ginawa sa akin ni mama. Kinukuha niya ang lahat ng perang kinikita ko. Pero ang masakla pa ay siya lamang ang nakikinabang. Ibinibili niya yon ng sarili niyang pagkain. Pero sa akin ay wala siyang pagkaing binibili. Dahil dito ay nagkautang-utang patuloy ako sa aking mga kaibigan sa junk shop. May nagpayo naman sa akin na huwag kong ibigay lahat ng kita ko kay inay. Kaso papadudot ng mapansin niyang lumiliit ang perang ibinibigay ko sa kanya ay kinakapkapan niya ako. Tuwing umuuwi ako galing sa trabaho. Teka, bakit ito lang ang ibinigay mong pera sa akin? Reklamo ni inay. Hindi ako naniniwala, may tinatago ka pa dyan sa bulsa mo. Dali, akin na. Wika pa niya habang kinakapkapan niya ang suot kong pantalon. Inay, nagsasabi po talaga ako ng totoo. Yan lang po talaga ang kinita ko. Depensa ko. Nagalit naman si inay sa sinabi ko. Ano? Eto lang ang ibibigay mo sa akin? Ano to, pambili ng fishball? Nagbibiro ka ba? Aniya. Maniwala po kayo sa akin inay, kaunti lang po ang sinahod ko. Hindi naman po palaging malaki ang sahod namin. Pangungumbinsi ko. Palagi ka na lang ganyan. Magbabayad pa ako ng kuryente at tubig tapos gastos pa natin sa pagkain. Tapos ito lang ang ibibigay mo. Ano klase kang anak ha? May panunumbat na wika niya sa akin. Pasensya na po talaga kayo inay. Yan lang po talaga ang nakayanan ko. Nagmamakaawa kong sabi kay inay. Alam mo Gilbert, kahit kailan talaga wala kang silbi. Wala kang kwenta. Pangiinsulto niya sa akin. Inay naman. Nagpakahirap na nga po ako sa pagtatrabaho tapos ganyan pang sasabihin ninyo. Sa puntong yon ay napilitan na akong sumagot sa aking ina. Hindi naman yon nagustuhan ni inay kaya sinaktan na niya ako at kinaladkad palabas ng bahay. At kahit na malakas noon ang ulan ay walang pakialam si inay. Basta na lamang niya akong tinulak sa labas na siyang ikinatumba ko sa putikan. Umiyak ako noon at nagmamakawang papasukin niya sa loob pero nagmatigas si inay. Inayaan niya talaga akong mabasa ng ulan ilang oras bago dumating si Ate Peng at ang asawa niya na nagtataka kung ano ang ginagawa ko sa labas. Bakit yun naman po ginawa yun kay Gilbert? Kumpronta ni Ate Peng sa aking ina pagpasok namin sa bahay. Walang pakinabang walang silbi. Sukat akalain ba namang bigyan lamang ako ng barya sa sinahod niya? Kaya ayun, pinalayas ko. Bakit mo pa pinapasok yan? Galit na wika pa ni inay nang makita niyang pinapasok ako ng pinsang ko sa loob. Kung makatrato naman kayo kay Gilbert parang hindi niyo siya tunay na anak. Reklamo pa ni Ate Peng. Pero hindi na yon pinansin pa ni inay. Samantala inutusan na lamang ako ni Ate Peng na maligo at magpalit ng damit bago pa raw ako magkaroon ng sakit. Papadudot hindi ko talaga ine-expect na gano'n ang ugali ng nanay ko. Nung unang pagkakakilala ko sa kanya ay mabait, maunawain pero mali pala ang inakala ko. Dahil mas mahalaga sa kanya ang pera kesa sa akin na anak niya. Papadudot naging madalas ang pagkatalo namin ng nanay ko pero nanatili akong magalang sa kanya. Kesa lumala pa ang sitwasyon ay iniiyak ko na lamang ang lahat. Pero walang awa ang aking ina dahil madalas pa rin niya akong palayasin sa aming bahay. Samantala may dumating na pagsubok sa akin. Nawalan ako ng trabaho sa junk shop at doon nga ay mas tumindi pa ang pang-aapi sa akin ng sarili kong ina. Madalas niya akong alilain sa bahay tapos ay hindi pa niya ako pinapakain. Kaya namayat ako ng sobra at lalong nanghina ang aking pangangatawan. Ang bagal mo namang kumilos, reklamo pa ni inay sa akin matapos niya akong utusang maglinis ng buong bahay habang siya ay nakahilata lamang at nanonood ng noontime variety show. Heto na po inay, binibilisan ko na po ang pagkilos.
Natataranta kong sabi noon sa kanya. Mabilis pa ba yan? Hay naku bata ka. Makupad ka na nga, wala ka pang silbi. Maghanap ka na ng trabaho, hindi yung ganyan ka. Ang wika pa niya sa akin. Bakit po inay nung may trabaho naman po ako ay nagbibigay ako sa inyo? Katwiran ko sa kanya na agad naman niyang kinontra. Dati yun Gilbert, hindi ngayon. At saka magkano lang ba ang ibinibigay mo? Kakarampot lang tapos pinagmamalaki mo na yon? Wow ha? Papa Dudut, hindi ko maiwasang magalit noon sa aking ina. Kaya napilitan na akong sumagot sa kanya. Huwag naman po sana kayong ganyan sa akin kasi may naitulong naman po ako sa inyo. Ang sabi ko. Wala kang naitulong sa akin, wala. Yun naman ang pagdidiin niya sa akin. Teka inay, bakit po ba kayo ganyan sa akin? Tumutulong naman po ako sa inyo. Sagot ko. Pero agad yung kinontra ng aking magaling na ina. Tumutulong? Anong tulong ang naibibigay mo sa akin ha? Sa pagkakaalam ko wala. Alam mo Gilbert, sa totoo lang naiinis ako. Napakamalas ko kasi ikaw ang naging anak ko. Siguro nga'y nilawal kita sa sinapupunan ko pero kahit anong gawin ko hindi kita matratong anak. Kahit minsan, hindi kita minahal. At kung ako ang tatanungin ay wala akong pakialam kahit na mapariwara pa ang buhay mo. O kahit na mamatay ka pa. Hindi ako iiyak o malulungkot. Para sa akin ay hindi kita anak. Nanginginig naman ang buong katawan ko sa sinabing yon ni inay. Ni minsan pala ay hindi niya ako minahal at tinuring na anak. Bakit sukdulan ng galit niya sa akin? Ano bang kasalanan ko at ayaw niya akong mahalin bilang isang anak? Kakatwiran pa sana ako noon pero sinaktan na ako ni inay. Pinagbuhatan ng kamay. Papa Dudut, wala akong nagawa noong palayasin ako. Gusto kong magalit noon sa aking ina pero minabuti kong hindi na lamang siya sagutin dahil nanaig pa rin sa akin noon ang respeto sa kanya. Pero hindi ko talaga akalain na magagawa yon sa akin ng sarili kong ina. Papa Dudut, hindi ko talaga maitatanggi na masama ang loob ko sa kanya kasi wala namang dahilan para tratuhin niya ako ng ganon. Naniniwala ako na naging mabait naman akong anak sa kanya kaya walang rason para gawin niya sa akin yon. Sa kabilang banda ay naisipan kong pumunta sa aking tiyahin para doon pansamantalang magpalipas ng gabi. Ano bang nangyari at pinalayas ka ng nanay mo sa bahay ni Peng? Tanong sa akin ng aking tiyahin. Pinalayas po ako porket wala daw po akong trabaho. Sagot ko. Ganun ba? Baka naman kasi wala kang ginagawa sa inyo. Ang sabi pa ni tita sa akin. Naku tita, hindi po. Masipag po ako sa bahay. Pagdidiin ko. Alam mo, tumawag sa akin ang mama mo. Masama daw ang loob niya sa iyo. Ang sabi pa sa akin ng mama mo hindi ka raw nagbibigay sa kanya ng panggastos ninyo noong may trabaho ka. Kaya siya nagagalit sa iyo. Kwento pa niya. Na agad kong pinasinungalingan. Naku tita, hindi po totoo yon. Nagbibigay po ko kay inay ng pera noong may trabaho pa ako. Yun nga lang po ay aaminin ko na medyo may kaliitan nga po yun. Pero nagbibigay pa rin po ako. Hindi po ako nakakalimot sa mga obligasyon ko. Paliwanag ko. Mamayang kaunti ay tinanong ko naman sa aking tiyahin ang katanungang matagal ko nang dapat na tinanong. Tita, matanong ko lang po. Anak po ba talaga ako ni inay o ampon lang ako? Anak ka niya. Ako mismo ang isa sa mga nakasaksi nung pinanganak ka sa Kamadrona. Kwento pa ni tita sa akin. Kung ganun po bakit po ganun ang trato niya sa akin ni inay? Question ko. Kinausap mo na ba siya tungkol dyan? Usisa naman ni tita. Opo, sinabi po niya sa akin ng harapan na hindi niya ako mahal at pinagsisisihan niya na ako ang naging anak niya. Kwento ko naman at sa puntong yon ay hindi ko na maiwasang umiyak. Agad naman akong inalo ng aking tiyahin at sa puntong yon ay narealize ko na kahit papaano ay meron pa rin palang nagmamalasakit sa akin kahit na papaano.
Samantala kinabukasan pagising ko ay narinig ko si tita na may kausap at walang iba kundi ang mama ko. Hindi muna ako bumaba noon at sa halip ay pinakinggan ko na lamang muna ang kanilang pag-uusap. Ano bang nangyayari sa iyo ha? Bakit mo naman pinagmalupitan si Gilbert? Tanong ni tita sa aking ina. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung bakit mainit ang dugo ko dyan sa batang yan. Yun naman ang narinig kong tugon mula kay inay. Maawa ka naman sa anak mo. Sobra-sobra na ang pagdurusang inaabot niya sa iyo. At saka hindi naman magandang katwiran na kaya mo siya minamaltrato dahil sa gusto mo lang. Nasaan ang hustisya doon? Kung kaya mong pakitaan ng mabuti ang iba mo pang mga anak, bakit hindi mo gawin kay Gilbert? Payo naman ni tita sa kanya. Nagbuntong hininga na lamang noon ang aking ina. Nagpatuloy naman si tita. Ina ka at sa pagkakaalam ko'y walang ina ang magiging sukdula ng pagkamuhi sa kanyang anak. Lalo na't kung wala namang kasalanan sa iyo. Kung yung iba nga dyan walang hiyang anak pero napapatawad pa ng mga magulang nila. Bakit hindi mo gawin yon kay Gilbert na wala namang ginagawang masama sa iyo? Tama na, pakiusap, aniya. Pagkatapos noon ay narinig kong tinawag na ako ni tita. Dahan-dahan naman akong buwaba at lumapit. Doon ay humingi ng tawad sa akin si inay at nangakong hindi na niya ako mamaltratuhin pa. Nangako naman ako na hindi ko siya bibigyan ng sakit ng ulo at gagawin ko ang lahat para makatulong sa kanya. Papadudot hindi nagtagal ay bumalik na ako sa bahay ni Ate Peng kasama ni inay. Bagamat hindi ko pa rin maranasan sa kanya ang pag-aaruga ng isang ina. Gayunpaman ay masaya na rin ako dahil sa ngayon ay may nakilala akong mga kaibigan na parang pamilya na ang turing sa akin. Palagi silang nandyan at nag-a-advise sa mga mali ko. Kaya bago ko tapusin ang aking istorya ay nais ko munang magpasalamat sa mga taong nagpahalaga sa akin at nagparamdam ng tunay na pagmamahal ng isang pamilya kahit na hindi ko sila kadugo. Kina Nanay ST, Tatay Joseph, Ray Angelo, kay Rem, kay Ate Cindy, kay Ate Joy, Ate Jane at sa lahat ng mga True Friends Group at ang tropang Yahoo. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi man tayo magkakadugo pero pinaparanas at pinapadaman ninyo sa akin ang kahalagahang mabuhay. Papadudot sa totoo lang habang tinatype ko ito ay hindi ko mapigilang umiyak. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Sana'y mapili po ninyo itong i-upload sa inyong numero 1 YouTube channel. Hindi ko alam kung mapapakinggan ko pa ito sa YouTube pero umaasa ako na sa pamamagitan ng sulat ko, maipahatid ko sa pamilya ko lalo na sa nanay ko na kahit puro pagmamaltrato at pang-aapi ang inaabot ko sa inyo ay wala akong hinanakit sa inyo. Pinatawad ko na kayo at kahit na hindi ninyo ako minahal, ay mahal ko pa rin kayo. Muli salamat Papa Dudut at hindi ko po kayo makakalimutan. Lubos na nagpapasalamat, Gilbert. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories,
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.